welcome to Pulilan. Hello mga kasenyor, naandito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Bulacan sa Malolos, and today we are going to explore Bulacan using the Paschal Museo Pass that was launched by the provincial government of Bulacan last July. Ngayon, ikutin naman natin ang mga museum sa makasaysayang bayan ng Pulilan. So tara na, Paschal Museo na tayo sa Pulilan. Let's go! Nandito tayo sa Malolos, papunta naman tayo ng Pulilan para ikutin ang mga museo sa Pulilan. So tara, sasakay muna siguro tayo ng karatig jeepney papuntang Kapitolyo, and Kapitolyo another jeepney to SM Pulilan, and from SM Pulilan another jeep or tricycle papasok sa poblasyon. Ito na yung pinakapalengke ng Malolos poblasyon. May yung paradahan ng jeepney papuntang Kapitolyo. Puno na to, Kapitol. Kahit na ba siya? Dito din tayo sa Kapitolyo at nag-asay tayo ng jeep papuntang SM Pulilan. SM Pulilan. Ito SM Pulilan, sakay tayo dito. So, nakasakay tayo ng jeep papuntang SM Pulilan. Sa Christian ako kasi po yung magkakatid din nasa trabaho. Nandito na tayo sa Pulilan. Bumaba tayo dito sa may Daang Maharlika. At ngayon naman ipapasok tayo sa pinakabayan. Pwedeng kainan dito sa Pulilan. Okay. So nakikita ko na yan, no? Yung kanilang kalabaw sa taas. So welcome to Pulilan. Kalabaw sa Pulilan, binabantayan si 7-Eleven. So dito daw tayo sasakay papuntang Pulilan sa may Robinsons. Robinsons, Pulilan. Tricycle. Tricycle.
Alright, dito sa Pulilan, ito yung kanilang lumang munisipyo. So hanapin natin kung nasaan yung Kalan Tourism. Merong tabi-tabi naman yan, yun yata yung isa sa mga museum. Hanapin natin kung nasaan yung Kalan Tourism Office. Welcome to Pulilan. Kaya mo nakarating tayo dito. Municipal Fire Guard. Ganda naman ng plaza ng. Gusto ko yung layout ng Pulilan. Ang ganda ng layout, napakamaniwalas. So, ito na yung Museo de Pulilan. Centennial Building. Centennial Building. 2012. So 1912. Isa eskwelahan Gabaldon. And 1918. Ito yung naging rural health. Marami. Tapos naging trial court ngayon. Ito yung Gabaldon School. So ito po same site. it's basically elevated siya except for the front portion na merong So, ang purpose kasi niya parang ventilation. Yeah. And then ito po kasi nangyari sa wood niya kaya hindi na safe. Nung po siya, nung nirecommend na for demolition, nakiusap po yung mga heritage advocates dito sa mayor namin na baka pwedeng i-save. So ito Yeah. So basically ventilation. Yung characteristics. And then ang purpose ng Gabaldon, yung the center portion ginagawang stage pag may mga school programs. Yes. So katulad niyan, mayroong special activity. So yung mga graduation niya ginagawa. Kasi nalabit po yung collection pieces namin. Ito yung moments of love na bahay. Nandiyan pa ba yung bahay na yan? Sa yung Art Deco house po sa highway. So ito naman po mga images na to. Doon sa right side po, siya po si Dr. Santiago Barcelona. Wala po kasi kaming national hero. Wala po kaming hero talaga bayani. So, siya po yung pinakamalapit. Siya po yung one of the signatories ng Malolos Convention. Tapos, siya rin po yung personal doctor ni Emilio Aguinaldo during the time na papunta siya Isabela nung hinahabol sila. Nung na-capture siya, kasama rin siya na dinala sa Malacanang the next day. Barcelona. Ito naman po si Larry Miranda, yung Singer, composer. Prinsipyo po ng kundiman. So, may mga records. Yan po galing sa family niya. So, nung nalaman nila na meron ako dito. Itong Yes. Meron akong copy nito. Ay, ganun po. Nasa collection. Nung family, dinonate po nila. Nasa collection ko. Tapos yung patrons po namin ng art, si Florentino Pañantes, siya po yung huling hari ng Balagtasan. Pero nagpapalagtasan pa ba dito sa Pulilan? Wala na. Medyo kailan buhayin po. Demetrio Diego, one of the 13 models of Philippine art. Sino? Demetrio Diego po. So, ito po yung mga ito naman po, yung mga seat na pinuport po ni Senator Aquino. Ito yun. Yung mga kapatid po ng na yan, nandun naman po sa mayor's office. Ito yung original seat. So, siya na lang po hindi pinarel sa BGC. Kapartner niya si Lisa. Araneta. He's still in power. Daming chismis Ito naman parts po ng Mandala Art. May art competition. May mga gumagawa pa ba ng mandala? Ano po? May gumagawa pa ng mandala? Sa bukid po, may maginigan po. Doon, nakain mo. Yun po yung pa-competition namin, yung gawa po ng design sa lapot. Ito naman po, tawag dito Tiniban. Ito po yung Pulilenyo art of crafting sa saha ng saging. So, may mga elemento siya. Itong corona, yung paahas, kung tawagin nila. Tiniban na siya. Pag ng puso. Tinatawag niya rin pa ng Tiniban. I'm from Cavite, so we still call it. May ganitawag sa Tiniban. Ba't ginagawa namin balsa? Balsa. Galing. So tutusukin namin. Dying art kasi siya sa amin. Tutusukin namin yung mga tiniban ng saging para maging balsa. Okay. Nice. Kailan nag-start yung Carabao Festival? Actually po, baby yan pa po siguro sa
Sa... Nauna pa sa Lokban? Baka una pa kami. Kasi po, ano... Ganda. Hindi pa parati kasi Ang earliest... Ito po, part din po ng Mandala Art. Yung mga paper machine. Pinaint po ng mga artist. Galing, no? Pag ano po, eventually, yung trial court, hinahanapan lang po ng muna namin sa ano, sa Curie Park. So, meron pang additional, no? So, Lord Puliran. Meaning south of the, South Puno Lawa. very colorful. Dr. Jose Vera Santos. Siya po, isa po siyang botanist na from Pulilan, tapos siya po may pinakamaraming na-discover na species ng damo. So, tawag sa akin grassman. So, from the Philippines, nagpunta po sa iba't ibang lugar para kalimutan ko tawag sa ano. So, ito po yung reason office. Ito po yung image ko si Jet, si Kali. Hello, guys. Nice to meet you po. Namin na una. Kalabaw at ang pinagmulan daw ng Pulilan ay pulo ng ilan. Nakala naman natin yung tatawin. Siguro yung mga ano to dati? May mga lumang ano oh. May mga lumang tisa. Hindi ito tisa. Ito red bricks. Daang Pari. Daang Pari. Before, para makapag-misa dito, doon tatawid dito. Tsaka mag-misa dito sa Kabayanan. So mas nauna simbahan ng ano ng Plaridel. Oo, mas nauna po siya. Gandang ano, akasya. Lakad natin, Daang Pare. Daang Pari po. Daang Pare. Ito po yung disaster office namin. So, connecting Unti-unti kami nakakabili ng lupa. sa kabila is Plaridel na pala. Unti-unti na kami nakakabili ng lupa dito. So, na-extend naman namin yung facility. Ito mga 100-year-old na itong ganitong kalaki. Akasya. Lumang from Sipat, dadalhin po yung patron ng sa simbahan. So, mahabang posisyon din po siya. It's a river procession? Hindi po. Sa loob lang po. Pagpapagkabila niyo po niya. Hanggat river. Ayun. Pagpapag po sa kabila yung nag-ano. Ayun. Ayun pala. Dito po yung babaan niya. Ano nga oh. Mataas. Mataas kayo. Pag ano po, pag lilipat, papalakpak lang po doon. Tatawid na po yun. Okay. So, dapalakpak ka. Again. Ang kabila pala is Plaridel na. So, doon yung... Yun naman po yung kabilang barangay, Barangay Lumpak. Meron din po siyang babaan kamukha nito. May nakapark na sasakyan. Tapos the next, pakalumpit na po ito. Mataas na yata niya ito yung bago po yung tinutungan natin. Simbahan na sa... So, ito na yung simbahan. So, dito yung nagaganap yung ano, yung pag luluhod ng mga kalabaw pag May 14. So, dito mismo.
Nandito na tayo sa Museo San Isidro. Dito yan sa may right side ng simbahan. San Isidro Labrador. Pinaitatag po ito noong 1997. 1997. Pero po yung una pong museo, nasa harapan po ng simbahan. Iniikot lang po ito para lumang. Nasa po kayo. Pero 1602 yung simbahan? Ano to? Agustinian or? Apa, Agustinian. Agustinian yan. 1602. Buti ano, kompleto timeline niya. May mga 1931 photos. Doon kasi isang Museo Central. Papasabi ka. Operation din po. Isa naman So it's a Gabaldon building ba? hindi po siya kay Sir Andrew. Nakuha po yata ito sa abroad. Ganito. Doon pa niya nakuha yung photograph. Pinadala niya kay Sir Andrew. Doon niya binili sa sa Middle East. Ganda. Arway the bells. Dati po sila Sir Andrew, kung basa po sila magkaganyan. Forgive na kinuha na nila kasi. Saan na poste? Actually, parang intervention na lang po siya siguro. Kaya po, So in-apply na to as shrine. ito po may diocese of Shrine of San Isidro. 2022. So yun na pala siya, bago na. Pero yung siguro mas matagal pa po sa pagiging diocese of Shrine. 2019, hindi, mas mahal pa, 1997. Kasi walang appreciation for heritage. Maganda dati yun, yung movie ni Eddie Garcia. Ano kaya yung title? Father Amante ba yun? The Old Cemetery. So, Old Spanish. Old Cemetery. Nandiyan din po yung pinakamagandang design sa may likod po ng simbahan na pinakamatandang ng cemetery. Mariano. Baptistry. Pinakamatagal na mga ilibing. Bahala ko yun mga ano. Binabala ko. Mga ano niyo po yan? Sakto po yun. Art Deco. Art Deco. Ganda. San Miguel. So ito pa rin yung bayan ng Pulilan. Punta naman tayo sa susunod na museo. National Poblacion. So Museo Central, siguro dito tayo sa Central School. So Pulilan Central School, kaya Museo Central. Ganda naman ng school. Pulilan Central School. So next natin is Pulilan Central Museum. Ganda naman. Makapasok tayo, wala pala yung pantatak. Okay. Museo Central ng Pulilan. Ganda naman. Parang Gabaldon inspired. Mga eskwelahan Gabaldon.
Ito yung story niya. So, 1907 pala nag-start. Ito si Congressman Isidro Gabaldon. Ang nagpanukala ng Gabaldon Law. Isa sa mga plano ng Gabaldon School. Yung mga actual na Gabaldon School. Post Gabaldon School. Po yung pinaka-extension lang dapat eh, siya mas malaki. Ang original pong yung Gabaldon, yung nandun sa trial court. Ay, nasa inyo. Ito yung bell. Kaya sinali niya sa... Gabaldon School. Pwede ba natin? Opo. Ito yung bell ng araw. At talagang may kamay, oh. Ito yung original Gabaldon School. So, nawala na to. Opo. Naalala ko yun, diyan kami naglalaro sa ilalim, nangunguha kami ng bariya. Ito yung original bell. Yung front step is, yan ang purpose niyan. Ano ito dati? Tutuwa naman. Na-preserve niya yung mga ganito. Ito galing sa Gabaldon School. Opo. Yung mga upuan sa mga Gabaldon School na araw. And then, ano to? Yan na. Yan yung Gabaldon School. This is William Parson, ang original architect ng mga Gabaldon School. He also did the Paco train station and the Philippine General Hospital in Manila Hotel. Matatakpuan nyo lang sa Pulilan. Anong tawag sa tricycle na to? Parang boom tricycle na... Para po. Maangat po yung bubong niya eh. Ay, grabe. Tapos yung mga ilaw niya sa gabi, ganda. Hindi, ito kanina sinasakay kami kaso may nauna sa pila. Ganda. Grabe naman ang... Parang okay tricycle. Malambot pa. meron talaga. Ano, ito. Luxury tricycle. Grabe. Pinaggastusan nila talaga yan. Pwede na matira. Opo. Only in Pulilan, diba? Grabe sa speaker. So, ginagamit daw ito pagkalala. Pagkalakas niya. Speaker. Oo. At may mga ilaw-ilaw pa yata sa gabi. Ito, LED, ano? Oo, diba? Tapos, nilagay tayo ng alma mater ng Poet Loren. Tapos, demolish 20,000 to, sayang. Kung nakikisama sa amin yung mga tambay dito, hindi nila binabago yan. Oo nga. Sa San Francisco, yung artwork dyan, sculptural work is IMAO, National Artist for Sculpture. Sa San Francisco, sa San Francisco, kung saan matatagpuan ng mga works ni IMAO. Original, oh. Kaya si Sir Andrew yung nag-design nito. Kapibahay lang ni Sir Andrew to. Bawat kanto may mga artworks. Buong Pulilan po yan. Yung project niya sa Ito yung mga artworks, oh. Talaga, ng mga artworks talaga. Angat Agri. Sa mga pangalan ng artist. Mga bawat pagkara. Ito talaga, living museum. Paintings pa rin at mga lumang bahay dito sa Pulilan.
Ito yung St. Dominic Academy. Napakasimple lang ng mga kalderon din. So, Elvis halo-halo. Uy may nakita pa akong gusto ko. So, Elvis halo-halo. Sabi naman pala ang laki ng siopaw ni Elvis. Homemade daw pati yung hamburger. So, 50 pesos lang yan. And then yung halo-halo. Homemade po nila yan. 50 pesos din. Meron tayong halo-halo, 50. Jumbo siopaw, 50. Saan ka ba? Dito yan sa Elvis. Ating siopaw ni Elvis. Tikman natin ang siopaw. Ito gusto ko siopaw. Yung lasang-lasa. Oh. Panalo. Hindi naman halo-halo. So, tikman natin ang halo-halo. Perfect. Pantanggal ng pagod. So, katatapos lang namin maghalo-halo dito sa Elvis. Nasa likod ko yung kanilang pangalan. So, it has been a very nice day exploring the museums of Pulilan. Hindi lang museum, kundi yung heritage attractions ng Pulilan. So, bago tayo nakarating dito sa Pulilan, nanggaling tayo sa Malolos, kung saan kinuha natin yung Pasyal Museo Pass na ini-issue ng local government ng Bulacan. So, from there on, namasyal tayo sa Pulilan at ating inikutan ng ilang sa mga museum. Pagkatapos noon, matapos natin ang Malolos, pumunta naman tayo sa Pulilan. Meron palang sakayan from Malolos to Pulilan. Sumakay tayo ng jeep sa may harap na Kapitolyo at bumaba tayo sa may Robinsons, sa may Maharlika Highway, and from Robinsons sumakay tayo ng tricycle papunta dito sa Pulilan. So una natin pinuntahan na yung sentro mismo sa may municipal building area at pinuntahan natin yung lumang Gabaldon School na isa palang museum ngayon. Siya yung museo ng Pulilan at na-meet natin yung kanyang tourism officer na si Joseph. Kung saan explain sa atin yung history ng museum na isang Gabaldon School na tinayo noong 1908 at sa loob ng museum makikita natin ilan sa mga heritage attractions ng Pulilan, yung kanilang Mandala Festival na kanyang kalabaw, ang kanilang mga natatanging lokal na sumikat mula sa Pulilan. Sa pagkatapos nun, pinasyal tayo ni Joseph doon sa tabing ilog na parang tabing ilog moment. Dito pala, nasa boundary na pala ng Plaridel ang Pulilan at ako, galing Plaridel ang Pulilan. So meron palang crossing ng boat, sa kabilang side at pwede kang tumawid, mapalak pa ka lang. Ang pamasahe yata ay sweldo 13 pesos lang. Hindi mo na natin sinubukan dahil nire-reserve natin yan sa mga susunod na pagbisita. Pagkatapos nun, pumunta naman tayo sa may simbahan, sa San Isidro Labrador Church. Inikot natin, merong kasal at pinuntahan muna natin ang museo, San Isidro. So nakita natin ang ilan sa mga liturgical at ecclesiastical collection ng simbahan. Pagkatapos noon, pumunta naman tayo, naglakad tayo, papunta sa may Central School at pinuntahan natin ang Pulilan Central Museum kung saan nandun yung collection tungkol sa Gabaldon School ng Pulilan na nawala na ngayon at iba pang yaman tungkol sa mga eskwelahan dito sa Pulilan. Pagkatapos noon, inikutan natin ang isang napakagandang bahay, San Francisco House. Hindi nga natin napasok pero nire-reserve natin na babalikan natin dahil nasa loob ng bahay na ito ang collection na gawa ng national artist sculptor na si Imaw. Pagkatapos nun, lakad-lakad pa tayo, inikot natin pa ang ilang portions ng Pulilan. Kung saan nakita natin ang napakaraming artworks sa bawat sulok, sa bawat pader na talagang
pinag-usayan at pintahan ng mga maraming artists sa buong Luzon. And then finally, pumunta tayo dito sa Elvis. Hindi ito museum pero isang karinderya na tinayo ng 1960s at nagsiserve ng napakasarap na halo-halo at homemade siopaw. Yun ang ating tinikman. So marami pa tayong babalikan sa Pulilan. Pupunta pa tayo sa Pulong Cabiao, Pulong yung isang agri-tourism park. Papasokin din natin yung bahay ng San Francisco. Marami pang iba. So hanggang dito muna ang ating vlog at tayo ay uwi na sa Manila. In the meantime, maraming salamat sa panonood. Salamat ulit sa Provincial Tourism Office ng Bulacan at ang Local Tourism Office ng Pulilan for touring us sa mga yaman at heritage ng Pulilan. Maraming salamat sa panonood. Until our next vlog, see you soon.